Paano ko ginawa ang perfect shadow na ito? Panoorin nyo. Maglalagay tayo dito ng horizontal line at lagyan natin ng vanishing point sa kanan at kaliwa. Maglagay tayo ng line na patayo. I-connect natin lahat yung points magmula doon sa vanishing points or from vertical line. Yan, mula sa vanishing point hanggang sa vertical line. Maglagay tayo ng maliit na vertical line sa magkabilang bahagi. Saka natin i-connect doon sa vanishing point yung parehas na lines. So kapalan natin yung linya para mas makita yung box. Kapalan yung linya ng box para mas lumutang yung talagang box. Light source, i-connect natin pababa. Dito manggagaling yung shadow nung box. So magmula sa sun pababa sa box. So tapat natin dun sa may corner ng box. Ganon din sa kabilang corner. Then mula dun sa sun, lahat dapat ng corner ay malagyan natin ng sketch na line. Yung point sa gitna, ito yung ground, no? Kung saan yung hangganan ng shadow. So, yung hangganan ng shadow sa ground ay manggagaling dun sa points ng ground sa gitna. Yun. So kung saan magtatagpo yung linya mula sa source ng light, lalagyan natin ng points, i-connect natin dun sa right side na vanishing point. Ganon din dun sa kabila, sa left vanishing point. Yan. So ito na ngayon yung ating perfect shadow. Okay? So mapapansin nyo, ito yung pinaka perfect shadow na. So lalagyan na lang natin siya ng shading. Okay? Para mas makita natin na yung pinaka shading niya. Tatandaan natin yung shadow ay mas dark dun sa pinaka malapit sa object. Habang lumalayo yung shadow, nagla-light. Okay. Kaya itong part na ito, medyo dark siya. Okay. Ang gamit natin ay ballpen, kaya medyo mahirap talagang mag-shade. Pero kung lapis yan, so pwede mo siyang gamitan ng daliri para pumantay yung shadow. Okay. So lahat ng parting ito ay dark side kasi hindi tinatamaan ng liwanag. Kung mapapansin nyo, mas dark yung pinaka ilalim ng box kasi ito yung talagang hindi nasisikatan ng liwanag, unless doon sa pinakadulo nito ay maliwanag siya ng konti. Okay. So ito na yung tinatawag natin na perfect shadow. So walang kahit na anong object, tao man, pwede mo siyang gawan ng shadow. Itong side na ito, siyempre hindi rin tinatamaan ito ng liwanag, kaya medyo dark siya. So hindi naman katulad nung sa shadow natin, no? So para natin makilala, ma-identify, no?
kung alin dito yung left side at saka yung front side ng box. So gawin nating mas dark yung nasa likod ng liwanag. Itong part na ito mas dark siya dun sa kabilang side. So para makita natin yung pagkakaiba ng dalawang side. Okay. So ayan. So napapansin na nyo yung tinatawag nating 3-dimensional. So para kailangan natin, so pag kailangan natin talaga palabasin yung tinatawag na 3-dimensional sa object, kailangan ito ng shadow. So isa pang sample, gagawa ko ng cone. Okay. So ganun din, no? Kung halimbawa parang di na tayo gumawa ng vanishing point sa kabila, doon na natin ipupwesto. Ito namang sa kanan, no? I-connect natin yung pinakadulo ng circle papunta dun sa kaliwa, sa vanishing point. Ayan. So ito na yung ating cone na. So itong part na to ay mas dark. Ito naman ay medyo, pero ang ilalim nito ay darker din. Kasi yung part yung pinakailalim niya, kasi pabilog yan. So yung ilalim niya dapat ay mas dark siya dun sa ibabaw. Yung ibabaw kasi tinatamaan siya ng lights. So yan. Okay, so makikita mo talaga yung deep niya, yung lalim ng object, no? Kung gagamitan mo talaga siya ng shadow technique. Then ito yung pinaka shadow niya. Actually gagawin mo pa ng box tong bilog, no? Pero for ano lang naman, mabilisan, so di na natin gagawin ng box yung bawat bilog. Okay. So yun, kung ganun din sa dati, no? Nakakonect naman siya sa kabila. Then do sa right side, then yung hangganan sa ground, ito yung hangganan sa ground, then ito yung tama ng liwanag. Kung kunwari may box dyan, no, hindi siya bilog, so yan, tatama sa dyan. Ngayon, i-estimate mo na lang yung circle nya na huwag kang lalampas dun sa pinaka hangganan ng box, no, yung tinamaan ng points. Yan. So ito yan, ayan, ito yung hangganan. Ito siyempre nanggaling sa kaliwang vanishing point hanggang doon yung hangganan niya. Then siyempre ito yung hangganan ng ground hanggang doon. Ayan. So tatama doon yan, no? Medyo may kaunting angat lang ng kaunti dito kasi bilog yan eh. Ayan. Itong ilalim niya tulad ng box ay mas dark. So ito na yung shadow niya sa ground. Yan. So tatandaan natin, ito yung nagbibigay ng value doon sa tinatawag natin na 3-dimensional. Yung kapag wala siyang shadow, halos makikita mo siya parang 2D lang. Pag sinabi natin 2D, no? Parang nasa harap lang yung drawing. Ito 3D. Okay? So ganito yung paraan ng paggawa ng perfect shadow. Sana ay inyong nagustuhan at abangan pa ninyo yung mga susunod na series ng aking lecture tungkol sa technical drawing. Magagamit nyo ito hindi lamang sa mga gawa nyong pinta, kundi pati na rin sa iba pang mga susunod na mga obra maestra nyo. Maraming salamat! Don't forget to subscribe. Amang Pintor.